Welcome sa online lecture. Ang next na i-review natin is yung number line. So, yung number line is a representation ito ng lahat ng mga real numbers. So, all numbers that can be placed on the number line are real number. So, yung malalagay natin dito sa number line na mga numbers are all real numbers. So, yung square root ng negative number, for example, square root ng negative 1, hindi siya real number. So, yun lang. Kapag mayroon kang square root ng number na negative, yun yung hindi real number. So, example ng mga real number natin is negative 5.5, 1, negative 1, and 1/4, 1/2, 3/4, tsaka 2.5. So, para mas maintindihan natin yung real number, meron akong meron akong drawing dito. So, I'm sorry sa medyo nabulol ako. So, ito yung origin ng number line natin, 0. So, ito yung magiging reference natin. So, importante yung pagkakaintindi natin sa number line. Importante na maintindihan natin. Kasi, sorry, yung kapatid ko. So, tuloy natin yung ating discussion, yung lecture natin. I'm sorry guys sa kapatid ko. Nagsisigaw-sigaw na. So, yung origin, ito yung magiging reference natin sa number line. So, yung nasa right side, yun yung positive direction. Yun yung mga may positive number. Dito naman sa left side, ito yung may negative direction at saka ito naman yung may mga negative numbers. So, pag going to the negative direction or left side yung ating number line, lumiliit yung value ng numbers natin. So, paliit ng paliit. Kung going to the right side naman, lumalaki yung value ng number natin. So, para mas maintindihan natin, meron akong example dito. So, place this on the number line. So, ito yung magiging number line na gagamitin natin para i-illustrate kung ano nga ba yung number line at saka paano ba ito natin magagamit. So, for example, meron tayong 3.5. So, ilagay natin siya sa number line. So, negative 3.5, nasa gitna ng negative 3 siya at saka negative 4. So, ito yung negative 3.5. Then, negative 1/4. So, dito siya. Quarter, negative 1/4 ng negative number. And then 1/2 nandito. Then 3/4 nandito. And then 2.5, 2, and isang half nasa gitna ng 2 at saka 3, 2.5. So, wag muna kayong mag-alala guys if medyo nalilito pa kayo dito sa number line. Yung purpose lang naman ng video natin is yung number line is ito yung ginagamit natin para mas maintindihan natin yung value ng number. Okay, di ba sa maaalala pa ninyo sa first video natin, meron tayong comparison symbol na ginagamit. So, isa sa mga nalilito, medyo nakakalito is yung, for example, meron tayong negative 2 is greater than negative 3. So, sa perspective natin, for example, 2 greater than 3, hindi siya pwede. So, itong 2 greater than 3 is hindi pwede, diba? Kasi yung 3 mas malaki naman. So, dapat yung 2 is less than 3. Ito yung tama. Pero kapag negative numbers, ano nga yun? Sa number line, kapag nasa right side siya, mas malaki yung value niya. Okay? So, itong inequality natin, itong negative 2 greater than negative 3, para mas maintindihan natin at saka ma-prove natin na mas malaki yung value ng negative 2 kesa sa negative 3, ilalagay natin siya sa number line, okay? So, first is yung negative 2. So, yung negative 2 natin is nandito. Klarong-klaro naman, di ba? Negative 2, yan siya. Itong dot na to. And then, yung negative 3 natin,
eto, nandito na part sa number line. So yung rule natin, kapag nasa right side, mas larger. Kapag nasa left side, smaller yung number. So, negative 2 is greater than negative 3. Ibig sabihin, yung negative 2 is larger yung value niya compare sa negative 3. So, saan ba nakalagay yung negative 2 natin? Diba nasa right side? And yung negative 3 natin is nasa left side. So, itong statement na ito, itong negative 2 is greater than negative 3. This is a correct I'm sorry. This is a correct statement. Okay? So, para hindi kayo malito sa symbol, pwede nyong i-graph or pwede kayo mag-draw ng number line para mas makita pa ninyo yung value kung ano yung gagamitin nyo. For example, meron kayong mga quiz sa inequality symbol, ganito, sa algebra, ganun. So, ito yung purpose ng number line para maintindihan yung mga value ng mga numbers kung ano yung mas maliit. Basta yung rule lang talaga, tandaan natin na kapag negative number, lalagay ko na lang. Ito yung tatandaan natin. Pag negative number, mas smaller yung number natin, mas greater yung value niya. So for example, negative 2 and negative 3. So, yung mas maliit na number is yung 2, diba? So, ito yung mas greater number. So, yung inequality sign, yung bunganga, or yung kung saan nakabuka yung ating symbol, nasa greater number, diba? Which is sa 2. Kasi smaller siya. Smaller means greater. So, I hope na meron tayong intindihan sa discussion natin ngayon sa lecture about the number line. And sa mga next video, pag-uusapan natin is yung absolute value na naman.